Yo Kirara, kumusta? Pasensya na po at natagalan na naman ang upload natin. Medyo marami lang akong inasikaso lately. Pero itatry po nating subukang bumawi. Try na subukan pa. Delicades Anyways, promote ko lang din po. Sa mga hindi pa po nakakaalam, bale, nag-guest narrator na rin po tayo sa Ambar Horror Story Channel ni Sir Neb. Meron na po ata tayong 3 kwento doon na na-narrate. Yung mag-asawang doktor, kababata at saka yung etong latest, yung lamay. Sana po, suportahan nyo po Ambar Horror Stories. Ilalagay ko po sa pinned comment yung link sa channel. At sana po mapuntahan nyo. Kasi, hindi ko sigurado pero sana mapadalas yung pagkukwento natin doon. And kung mapapansin nyo po, medyo paus-pausan tayo dahil may sakit-sakitan din tayo. At sana po mapagtiyagaan nyo yung boses natin ngayon. Wala tinamaan tayo ng Anyway, yun lang po. Muli maraming salamat po. Sa lahat po ng mga bago sa channel, welcome po. Sana na-enjoy nyo po ang mga kwento natin. At yun, hindi ko na pahabain pa. Simulan na po natin ang episode natin ngayon. Hi Sir Kira. Maraming salamat po sa pag-post ng ika-6 na yugto ng aking mga karanasan. Salamat din sa mga sumusubaybay sa aking mga kwento. Kahit na yung iba, hindi naniniwala. Kahit ganito, marami na akong natulungan. Maging sa social media man o sa personal. Gayunpaman, marami pa rin akong tanong at marami pa rin akong nais na mangyari sa buhay ko. Akala kasi ng iba na dahil may kaalaman ako at bukas ang third eye ko, nalalaman ko na ang lahat. Pero hindi po totoo yun dahil marami pa rin akong katanungan. Gusto ko lang isingit Sir Kira, yung isang panaginip na ibinahagi mo sa akin. Ayon sa panaginip na yon na nangyari 10 years ago, ito ang naging kasagutan ko. Ang panaginip na ito ay nagdadala ng malalim na mensahe mula sa Diyos na nagsasaad na dapat pag-igtingin niya pa ang pananampalataya niya. Ito ay paalala na sa kabila ng mga pagsubok na dinadanas niya, ay may mga pagkakataon pa rin para sa kanyang personal na pag-unlad. Ang lahat ng bagay ay may dahilan at ang mga karanasang ito ay bahagi ng iyong espiritual na paglalakbay. Ang Diyos ay hindi tumitigil sa pakikipag-ugnayan sa atin. Kahit sa mga mahihirap na panahon, ito ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa. Mayroong pagmamahal at awa ang Diyos na patuloy nagagabay sa iyo. Sa bawat hakbang ay palaging naroon ang kanyang presensya upang magbigay ng liwanag at lakas. Magtiwala sa proseso ng iyong buhay at sa mga hamon na iyong kinakaharap. Patuloy kang maghanap ng mga paraan upang mai-improve ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-aaral, pagninilay, o pagkakaroon ng positibong kaugnayan. Huwag nating kalimutan na ang bawat pagsubok ay mayroong layunin. At sa iyong pagtitiwala, makakamit mo ang tagumpay at kapayapaan. Gusto ko lang din ibahagi sa inyo yung tungkol sa isang babae na natulungan ko. Bale, nag-chat kami noon privately matapos siyang magkomento sa post ko tungkol sa dream thread. Sabi niya, kung maaari daw ba kaming mag-usap ng kami lang. Agad ko naman itong tinugunan. Tapos nag-PM siya sa akin. Sabi niya, hindi niya ako kilala, pero
Humihingi siya ng tulong sa akin. Hindi daw panaginip ang isasangguni niya. Lagi daw kasi siyang nakakaramdam na parang may humihimas sa braso niya sa tuwing pagkakagising niya kapag naliligo siya sa loob ng banyo. Kahit na nakalak yung pinto, ramdam daw niya na may kasama siya. Kapag daw natutulog siya at nakahiga na, parang hindi siya makahinga. Tinatanong niya kung anong dapat niyang gawin kasi nahihirapan na daw siya. Nag-reply ako. Tinanong ko yung buo niyang pangalan at nagpasend din ako ng picture niya na kakakuha lang sa camera. Sinunod niya naman. Dalagita pa yung babae. Tawagin na lang natin siyang Monica. Sinabihan ko siya na i-relax ang sarili niya. Matulog ka ako siya ng mahimbing at walang inaalala. Maya-maya ka ako ay may gagawin ako. Ginawa ko ang remote viewing gamit ang litrato at ang pangalan niya. Nagpunta agad ako sa silid na hinihigaan niya at nakaramdam agad ako ng mabigat na presensya doon. Doon ko nakita ang isang matangkad na parang anino na mapupula ang mga mata. Nagalit ito sa akin at nagsalita siya ng galit. Bakit ka narito? Bakit ka nagliliwanag? Anghel ka ba? Ikaw ba ang bantay ng taong ito? Hindi ako sumagot agad. Inobserbahan ko lang siya. Nang akmang susugurin niya ako, bumanggit ako ng orasyon na itinuro sa akin ng gabay kong anghel. Napaatras siya at ang sabi, tama ako. Hindi ka tao. Anghel ka. Sumagot naman ako. Hindi ka ako anghel. Isa lang akong tao. At naparito ako sa pamamagitan ng aking kakayahan. Sinabi ko na yung taong iyon ay pinag-iinitan niya. Bakit ka ako hindi siya maghanap ng kauri niya? Bakit kapwa ko tao ang pinili niya? Sinagot niya ako ng pagalit. Wala raw akong pakialam dahil hindi ko naman siya kaano-ano. Tumugon ako. Sabi ko, siya ang walang karapatan. Pinaalis ko siya at pinagbantaan ko na kung hindi ay haharapin niya ang galit ng gabay ko. Sinubukan niyang magtawag ng kauri niyang nilalang. Pero binanggit ko ulit ang orasyon. Napasigaw sila at nagmakaawa. Sabi ko, oh, hindi pa nga nag-uumpisa ang laban. Sumusuko na kayo? Pag nagkataon na hindi ako good mood ngayon, mamamatay ka o isisilid kita sa bote. Natakot ang anino na yon. Nangako na iiwan niya na si Monica. Kaya naman umalis na rin ako at iminulat na ang mga mata ko. Kinaumagahan, kinumusta ko si Monica. Masarap daw ang tulog niya at wala siyang naramdamang takot. Pinayuhan ko siya na laging magdarasal at magbasa ng Biblia. Makalipas ang ilang araw ng pakikipag-usap ko sa babaeng yon, ay bigla na lang akong nakakaranas na bigla na lang akong naghihina. At noong isang gabi, habang nasa kalagitnaan ako ng pagdinilay at panalangin, biglang gumaan ang pakiramdam ko at naramdaman kong humiwalay ang kaluluwa ko sa aking katawan. Alam kong ito na naman ang simula ng isang astral travel. Ngunit kakaiba ang gabing iyon. Mas mabigat, mas madilim. Habang lumulutang, napansin ko ang kakaibang presensya na tila nag-aabang sa akin sa isang sulok ng madilim na espasyo. Habang papalapit ako sa isang lumang bahay sa astral realm, may naramdaman akong malamig na hangin na tila bumabalot sa akin. Biglang nagpakita sa akin ng isang nilalang na hugis tao, pero mayroong mga mahahabang kuko, pulang mata, at may usok na bumabalot sa paligid nito. Nagsalita ito.
Ang boses niya ay tila bumabayo sa buong espasyo. Wala kang karapatan dito. Ang lugar na ito ay sa amin. Umalis ka o kakainin ko ang iyong kaluluwa. Hindi ako natakot. Hindi ako nagpasindak. Sa halip, inalala ko ang mga gabay ko at orasyon na itinuro sa akin. Sa kabila ng takot na maaaring mawala ang aking koneksyon sa aking katawan, ay nagpakalakas ako. Tumindig ako sa harap ng nilalang at nagsimulang magdasal. Habang pinibigkas ko ang orasyon, napansin ko na unti-unting nagkakabasag-basag ang anyo ng nilalang. Subalit nagalit ito at sumigaw, kasabay ng pagsugod nito sa akin. Nagawang hatakin ng nilalang ang kaliwang braso ko at naramdaman ko ang bigat ng enerhiyang dala nito. Ramdam ko rin na sinusubukan itong pigilan ng aking koneksyon sa aking pisikal na katawan. Ngunit bago pa ito tuluyang makapanaig, tinawag ko na ang aking gabay. At biglang nagliwanag ang paligid. Dumating ang isang anghel na may dalang espada ng liwanag. Napaatras ang nilalang sa takot, ngunit hindi pa rin ito tuluyang sumuko. Ang nilalang na iyon ay tumawag pa ng iba pa nitong kauri. Mga itim na anyo na naglalakad sa dilim. Isa-isa silang lumitaw mula sa mga sulok ng bahay. Dumilim ang paligid, pero hindi ako bumitaw sa dasal at orasyon ko. Naramdaman ko ang lakas ng gabay ko. At ang liwanag na nagmumula sa espada ng anghel ay biglang sumabog. Winasak ang kadiliman. Ang mga nilalang ay nagsimula ng umatras hanggang sa tuluyan na silang naglaho. Bago ako bumalik sa aking katawan, narinig ko ang tinig ng aking gabay. Hindi pa ito ang huli. Patuloy kang magpalakas. May mas malalaking pagsubok pang parating. Pagbalik ko sa aking katawan, ay pawis na pawis ako at hingal na hingal. Ngunit naramdaman ko rin ang pagkakalma dahil alam kong napagtagumpayan ko ang laban sa gabing iyon. Alam kong ang pakikipaglaban sa astral travel ay hindi madali. Ngunit ito rin ang landas na inilaan sa akin upang higit pang palakasin ang aking pananampalataya at mga kakayahan. Kaya nga Sir Kira, kahit marami na akong karanasan sa loob ng 5 taong pagsama ko kay Nanang Mering, ay may mga bagay pa din siyang hindi masagot sa mga katanungan ko. Marami akong tanong tungkol sa mga kakayahan ko at tanging si Kuya Pilo lang ang nakikita ko sa mga pangitain ko na tunay na makakatulong sa akin. Dahil kapwa kami bukas ang third eye at pareho kami ng karanasan. Kaya nitong October 30, bumalik ako sa kanya. Tinanggap naman niya ako at sinabihan ng mga magagandang aral. Isa na dito ay nung banggitin ko na kusa akong nakakapag-astral. At ang sabi ni Kuya Pilo sa kapatid ko, kapag nakita daw nito na natutulog ako, ay tapikin nila ako. Sabi pa niya, ang katawan nating mga tao ay mahina at walang kalaban-laban. Kapag tayo ay naglalakbay diwa, 2 ang maaaring mangyari. Kung hindi ka mamamatay, ay sasaniban ang katawan mo ng masasamang espiritu. Tandaan daw namin na maganda ang balanse ng paggamit ng kakayahan sa espiritual. Hindi lahat ng nakikita sa pisikal na mundo ay ligtas ka, kaya dapat maging maingat at bigyang halaga ang proteksyon sa sarili. Bukod sa nauna kong kwento, ay may karanasan pa ako, Sir Kira. Noong ako ay nag-astral travel, hindi ko na lang maalala yung petsa at oras ng pangyayari. Pero ito yung mga panahon na hindi pa ako bumabalik kay Kuya Pilo. Isang gabi nun, habang nasa kalagitnaan ako ng malalim na pagtulog, nakaramdam ako ng biglang paghila sa akin palabas ng aking katawan
Hindi naman ito ang una kong karanasan sa astral travel. Ngunit kakaiba ang pakiramdam ng gabing yon. Napadpad ako sa isang lugar na tila walang hangganan. Isang madilim na gubat na balot ng mga anino at mga nilalang na hindi ko mawari ang anyo. Habang naglalakad, ay naririnig ko din ang mga yabag sa likuran ko. Hindi ko alam kung sinusundan ako o minamanmanan lang, ngunit nag-iingat pa rin ako. Habang papalalim ako sa gubat na yon, napansin kong mas nagiging matindi ang enerhiya sa paligid. Parang may puwersang nagpipigil sa akin na tumuloy. Biglang may nagpakitang anino. Isang mataas na nilalang na tila puno, ngunit may gumagalaw na mga braso at ulo. Bakit na nandito? Ang lugar na ito ay hindi para sa tao. Ang sabi ng nilalang. Ang boses niya ay parang kumakaluskos ng mga dahon sa malakas na hangin. Sumagot ako na hindi ko sinasadyang mapunta roon. Napadpad ako dahil sa panawagan ng aking kakayahan. Wala akong balak manggulo. Ang nilalang ay humakbang papalapit. Sa bawat galaw niya, yung lupa ay parang lumalalim. Nagiging mas madilim. Tinakot niya akong lumisan. Ngunit may naramdaman ako na kailangan kong makita o malaman sa lugar na yon. Napansin kong sa gitna ng gubat ay may bahagyang liwanag. Tila isang maliit na apoy na nag-aanyaya sa akin. Habang papalapit ako sa liwanag, nagsimulang sumalakay ang mga anino. Isa-isa silang sumugod sa akin. Sinusubukang sirain ng aking kaluluwa. Nagdasal ako. Binanggit ko ang mga orasyong itinuro sa akin ng aking mga gabay. Matapos iyon, ay unti-unti nang lumiwanag ang paligid ko. Ngunit sa bawat orasyon na binabanggit ko, ay mas lumalakas ang galit ng mga nilalang. Nagsimula silang magbago ng anyo. Nagmukha silang mas mapanganib at mas madugo. Sa puntong iyon, akala ko ay wala na akong laban. Pero bigla kong naramdaman ang presensya ng aking gabay. Dumating siya sa anyo ng liwanag. Hawak ang isang mahabang tungkod na mayroong mga simbolo. Sinabihan niya akong huwag matakot dahil ang liwanag ang laging mananaig sa dilim. Nagkasabay kami ng gabay ko sa pagbibigay ng orasyon. At sa bawat pagbigkas ng salita, isa-isang naglalaho ang mga anino. Habang lumalapit kami sa liwanag, unti-unti kong nakikita ang isang altar na gawa sa lumang bato. Sa ibabaw nito ay may isang maliit na kristal. Kumikinang iyon sa gitna ng gubat. Ang sabi ng gabay ko ay ito ang dahilan kung bakit ako naroon. Ang kristal daw na iyon ay sagisag ng lakas na kailangang bumalik sa liwanag. Ang lugar na ito ay nasasakop ng dilim dahil sa kawalan ng nagtatanggol sa kaluluwa ng tao. Kinuha ko ang kristal. Hawak-hawak ko ito nang biglang lumiwanag ang buong gubat. Ang mga natitirang anino ay nagsimulang maglaho at ang paligid ay naging mas tahimik. Subalit bago ko tuluyang iwanan ang lugar, narinig ko ang isang babala mula sa isang tinig. Hindi pa raw tapos ang laban. Ang liwanag ko ay magiging gabay. Ngunit ito rin ang mag-aakit sa mga mas makapangyarihan pang nilalang. Pagbalik ko sa aking katawan, napansin kong ang aking katawan ay may kakaibang enerhiya. Hindi ko maipaliwanag. Nakita ko din ang kamay ko, nakakuyom at may hawak-hawak na hindi ko makita. Hindi naman ito masakit, ngunit ramdam ko ang enerhiya na dala nito. Nakikita ko din sa kanang braso ko na mayroong krus na nagliliwanag at mayroong espada na mayroong nakasulat na mga orasyon. Isa itong paalala sa akin
na sa tuwing papasok ako sa astral realm ay hindi lamang ako manlalakbay, kundi isa rin akong mandirigma ng liwanag laban sa dilim. Matapos ang karanasan ko sa gubat, ay mas naging maingat na ako sa tuwing nag-astral travel. Ngunit sa kabila ng pag-iingat, isang gabi, habang nasa kalaliman ng pagtulog, naramdaman kong muli ang pag-angat ng aking espiritu mula sa aking katawan. Hindi ko ito sadya, ngunit alam kong may dahilan ng bawat paglalakbay ko. Napadpad ako sa isang kuta na tila nakatago sa gitna ng isang disyerto. Ang hangin ay mabigat, puno ng enerhiyang nakakapanghina. Ang kuta ay parang itinayo mula sa itim na bato. At sa paligid nito ay may mga nilalang na nakabantay. Malalaki, maiitim ang balat, at may mga mata na parang nag-aapoy. Alam kong hindi ito basta-bastang lugar. Ito ay tirahan ng mga nilalang na bihasa sa paghawak ng kadiliman. Bakit ka narito? Tanong ng isa sa mga bantay. Ang boses nito ay parang kulog na dumadagongdong sa paligid. May hinahanap ako. Sagot ko naman. Ang totoo, hindi ko pa alam kung anong hinahanap ko noon. Ngunit ramdam ko ang tawag na kailangan kong sumagot. Pinapasok nila ako. Ngunit naramdaman ko rin na sinusubok nila ang lakas ng aking espiritu. Sa bawat hakbang ko papasok sa kuta, tila mas lumalakas ang presyon sa paligid ko. Ang hangin ay nagiging mas mabigat at ang dilim ay halos sumusukal sa akin. Sa loob, nakita ko ang isang malaking trono. Nakaupo roon ang isang nilalang na tila hari ng kadiliman. Mataas, matipuno, at may mga sungay na nagliliyab. Tumayo siya at naglakad papalapit sa akin. Ang lakas na loob mong pumasok dito. Ang mga katulad mo ay bihira nang nakakalabas ng buhay. Aniya. Huminga ako ng malalim at sinagot ko siya. Sinabi kong hindi ako natatakot sa kanya at hindi ako naroon para makipaglaban. Ngunit kung kailangan, ay handa kong ipagtanggol ang aking sarili. Tumawa siya ng malakas. At ang tunog nito ay yumanig sa buong kuta. Subukan natin ang iyong lakas. Sabi niya. Bigla niyang inutusan ang kanyang mga alagad na sumalakay sa akin. Agad akong nagdasal at nagbanggit ng mga orasyon. Binalot ako ng liwanag na siya namang nagpatigil sa mga alagad niya. Ngunit ang hari ng kadiliman ay tila hindi nagulat. Naglabas siya ng isang espada na nagliliyab ng itim na apoy at sinubukang sugurin ako. Bawat galaw niya ay mabigat, ngunit mabilis. Gumamit ako ng enerhiya mula sa aking gabay at sa bawat pag-iwas ko ay bumabanggit ako ng mga orasyon na nagbabawas sa lakas niya. Ngunit ramdam ko rin na unti-unting nababawasan ang aking enerhiya. Sa kalagitnaan ng laban namin, isang malaking liwanag ang biglang lumitaw. Ang aking mga gabay ay dumating, dala ang kanilang proteksyon. Ang liwanag na yon ay nagpalambot sa kadiliman ng hari at napaatras siya dahil dito. Hindi pa ito tapos. Sabi niya bago siya tuluyang naglaho kasama ng kanyang mga alagad. Pagbalik ko sa aking katawan, ay damang-dama ko ang pagod sa aking kaluluwa. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Ang laban na yon ay nagpapaalala sa akin
na ang kadiliman ay laging naghahanap ng pagkakataon upang maghari. Ngunit ang liwanag ay palaging nariyan upang labanan ito. Simula noon ay naging mas mapagbantay na ako sa tuwing papasok sa astral realm. Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang dahilan ng lahat ng ito. Ngunit alam kong bahagi ito ng mas malalim na misyon na itinakda para sa akin. Pagkatapos ng matinding laban sa kuta ng kadiliman, ay nagpatuloy ako sa aking mga astral travel. Ngunit sa mga sumunod na gabi, isang kakaibang karanasan ang naganap na nagpabago sa aking pananaw at sa aking kakayahan. Habang naglalakbay ako sa isang tahimik na lugar sa astral plane, isang liwanag ang naghatid sa akin ng kakaibang pakiramdam. Hindi ito ang karaniwang liwanag na nararamdaman ko sa aking mga gabay. Ito ay isang malinis, maliwanag at napakalinaw na puti. Bago ko pa man magawa ang anumang hakbang, naramdaman ko ang presensya ng isang makapangyarihang nilalang. Huwag kang matakot, sabi ng isang malambing at nag-aalab na boses. Ako ang elemento ng puti, ang liwanag na nagmumula sa purong kalikasan. Narito ako upang gabayan ka. Habang iniintindi ko ang tinig niya, ay mayroong pakiramdam na bumalot sa aking katawan na hindi ko maipaliwanag. Ang liwanag ng elementong puti ay hindi lamang nagbibigay ng liwanag, kundi isang uri ng enerhiya na nagpapalakas ng aking espiritu at katawan. Para bang may bagong lakas na pumasok sa aking kaluluwa. Isang pakiramdam ng kasiguruhan at paggabay. Muling nagsalita ang elemento ng puti. Sinabi nito na matagal niya nang sinusubaybayan ang aking paglalakbay. Ang aking kakayahan daw ay natututo pa. Ngunit ang aking landas ay puno ng pagsubok at hamon. Siya raw ang magbibigay ng karagdagang lakas at kaalaman upang mapagtagumpayan ko ang mga pagsubok at hamon sa aking paglalakbay. Mabilis na binago ng liwanag na ito ang aking pag-iisip. Ang mga enerhiya ng mga astral realm ay nagsimulang magbago. Ang kadiliman ay tila nawala at ang liwanag mula sa elementong puti ay nagbigay ng kapayapaan at lakas sa lahat ng paligid. Ang mga nilalang sa kadiliman sa nakaraan ang takot ko. Ngunit ngayon ay nagiging mas malakas na gwardya ng liwanag na parabang ang lahat ng bagay sa astral plane ay bumabaling patungo sa purong liwanag. Muling nagsalita ang elementong puti. Magsimula kang magbigay ng liwanag sa iba. Pagyamanin mo ang iyong mga kakayahan at gamitin mo ang mga ito hindi para sa iyong kapakinabangan, kundi para sa kapakanan ng mga nangangailangan ng gabay. Nag-isip ako saglit. Alam kong ito ay isang malalim na hamon. Isang misyon na hindi ko kayang lubos na maunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ramdam ko ang matinding pagkilos ng enerhiya sa aking katawan. Kaya naman sumagot ako ng may tapang. Pinipili ko ang liwanag. Gagawin ko ang aking bahagi upang gabayan ng iba. Pagkasabi ko ng mga salitang iyon, ang elemento ng puti ay nagbigay ng isang malakas na pagsabog ng liwanag. Sa bawat patak ng ilaw, naramdaman ko ang bagong kakayahan na dumadaloy sa aking katawan. Ang kakayahan na magbigay ng proteksyon sa sarili at sa iba. Ang lakas na magtatanggol laban sa mga nilalang ng kadiliman. At ang karunungan upang maghatid ng liwanag at kapayapaan sa mga lugar na astral na pinamumugaran ng mga kaguluhan. Bago maglaho ang elementong puti, ay may sinabi pa ito sa aking harapan. Huwag ko raw kakalimutan
na ang liwanag na ito ay hindi para sa aking kapakinabangan lamang. Ito ay para sa lahat. Ang mga kaluluwa na naghahanap ng gabay, ang mga nilalang na naliligaw, at ang mga nilalang ng kadiliman na nagiging liwanag sa huli. Pagbalik ko sa aking katawan, ramdam ko ang hindi natitinag na lakas na dulot ng elementong puti. Ang mga kakayahan ko ay lumawak at sa bawat pagkakataon na ako'y nag-astral travel, nararamdaman ko ang kanyang liwanag sa aking mga kamay, sa aking puso at sa aking isip. Hindi ko alam kung saan ito dadalhin, ngunit alam ko na ito ay magbibigay ng mas malalim na pag-unawa sa aking misyon sa buhay. Ang magbigay liwanag sa madilim na bahagi ng mundong ito. Pagkatapos ng karanasang ito, nagpatuloy akong maglakbay sa astral plane. Hindi na natatakot sa mga nilalang ng kadiliman. Alam kong may mga pagkakataon na muling masusubok ang aking lakas. Ngunit sa tulong ng elementong puti, natutunan kong harapin ang mga pagsubok na may kababaang loob at tapang. Mula noon, ang liwanag ng elemento ng puti ay naging gabay ko na sa bawat hakbang ng aking espiritual na paglalakbay. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin. At pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.